po si Itay, dating nakapag-asawa ito, napuntang Bicol. Ngayon, nandito kami ngayong gabi. Binabalikan ko itong ikalawang yugto ng aking interview kay Itay. Yung aking ikalawang pag-video sa kanya. Binabalikan ko ngayong gabi kasi gusto ko ito ma-upload sa YouTube channel ko para maano ko si Itay, para kung sino man ang taong may mga pusilan ng puso na makakatulong sa kanya. Saka sana makita ng mga tao na nakakaawa talaga si Itay. Ako naman, dumadaan lang ako. Isa lang akong hamak na tricycle driver. Talagang di ko rin makayanan na daanan siya kahit papano. Kung anong mayroon ako, minsan dalang ko na lang siya ng kape, tinapay. Nakakaawa talaga. Dati, nang malakas pa siya, natatanggap siya sa trabaho. Ngayong mahina na siya, wala na talaga. Kahit bahay, wala na siyang matuluyan. Dahil nagkasawa man siya dati noon sa Bicol, dinala siya ng kanyang asawa. Nang matapos yung mga bagay na yan, kasi namatay na yung asawa niya, bumalik siya dito sa kanyang dating pinagmulan sa Pampanga, Angeles, Pampanga, dito sa Villa City. Kaya, nang nakikita ko, Opo, wala siya talagang anak. Yung nagkasawa siya noon, nung taga Bicol, nagsama sila ng ilang years, tapos namatay na yung asawa niya, wala silang anak. Bumalik siya sa dating lugar niya dito sa Angeles, Pampanga, dito sa sa Villa City. Bumalik siya dito. Nakakaawa talaga si Itay. Kaya kung sino man ang may mga busilak ng puso, may mga mabuting kalooban, sana makita ninyo ang aking panawagan sa aking YouTube channel. Sana magkaroon ito ng pagtingin sa kapwang mabuting tao. Sana maano to, marili nila, tao lang naman tayo dito sa mundo. Kailangan lang naman tayo gumawa ng mabuti para sa kapwa natin. Kung anong mayroong may tutulong, sana kayo na lang ang mag-judge sa sarili ninyo. Tingnan nyo ang kalagayan niya. Nakakaawa talaga si Itay. Itay, tanungin lang kita, Itay. Ngayon, okay ka ba ngayon? Okay ka ba ngayon? Pero may sakit siya ngayon. Nagpa-check up siya sa doktor. Minsan, wala siyang pambili ng gamot. Minsan, nakatulong man lang ako. Kunti lang na pambili ng gamot. Nakapagbigay ako sa kanya. Kunti lang, may kulang pa. Kaya ngayon, in-interview ko si Itay kung kumusta naman siya, ang pakiramdam niya. Itay, ano namang pakiramdam mo? Kumusta naman? Okay naman ka. Okay. Maraming salamat. Itay, nagigitri. Kawa naman ng Diyos. Okay pa rin naman siya, pero titinda siya dati ng buko dito, nakikita ko. Nung nanghina na siya, hindi na siya nakapagtinda ng buko. Minsan nga yung kapital niya siguro naubos na dahil sa pagkain niya. Minsan, kung may mga taong dumadaan siguro, si Itay natutulungan na lang, binibigyan siya kahit pagkain lang. Ang hirap lang talaga yung wala siyang matulugan. Nandito lang siya sa Villa City, yung waiting shed ng Villa City. Ito yung waiting shed. Ito, dumadaan yung mga sasakyan dito, mga jeep, mga private motor cab. Nandito, dumadaan sila. Daanan kasi ito, gilid ng kalsada lang to. Kaya pasalamat po sa mga taong gustong mag-concern, tumulong. Yung may mga busilak ang kalooban, kayo na lang po ang tumingin sa YouTube channel ko. Kung mayroon kayong time, ipakitingin na lang sa YouTube channel ko. I-open nyo na lang, mag-like na lang kayo, mag-share kayo. At saka pindutin nyo na lang yung notification bell ng channel ko. Salamat po sa gabing ito. Thank you po. Pinagpapakuman ko na rin po sa Panginoon. Siya na lang pong bahala. Sana matulungan din si Itay. Sa Diyos din ang kapurihan at ang kaawaan at ang kapangyarihan. Nasa Kanya lahat ang kapurihan. Salamat sa Panginoon sa gabing ito. Thanks God. Hallelujah. Amen.